Guys! Kumusta kayong lahat dyan? Eto ako ngayon, maaga ang shift ko kanina, kaya maaga rin akong nakauwi. Dumaan ako sa Alanya. Alam niyo ba guys kung ano ang nabili ko? For the first time ng buhay ko dito sa Finland, 29 years, for the first time, ngayon lang ako nakakita na may nagbibenta pala ng ganito. Ayan, dumaan ako doon sa sa store kanina. Nakita ko ang dami-dami nilang display, fresh na fresh. So sabi ko pabili ako ng konti lang kasi sure ako lang ang kakain nito. So ayan yung batikulon ng manok. Ano yung batikulon ng manok sa sa English? Yan no. So, ano na yan, pinaghalo na siya. Tapos yung heart. Ayan, naku, Diyos ko, hindi ko na naman ipapakita sa mga tao dito sa bahay. Kasi, naku, ano na naman ang maririnig ko. Ayan, ia-adobo ko ito mga palangging para sa sarili ko. Ang tanong, makakaya ko bang kakainin din? Ayan o, ito yung heart, puso. Puso ng manok ito na na hindi na tumitibok-tibok. Ayan o, ilang piraso ba itong puso? Yan, so sana may kasama akong kakain para para maingganyo akong kumain at hindi ko iisipin yung iniisip nila dito na huwag kumain ng mga lamang loob. So, ito yung puso. Ayan. Tapos, syempre, ang paborito ni Leia Gaming, yung atay ng manok. Oh, fresh na fresh yan. Ayan. Tapos, ano yung batikulon? Yung hard ba? Yung hard sa loob ng manok. Dito di ba nilalagay yung Yung dito sa loob yung ebs. Tama ba ako? Yung ebs ng manok. Ay, hindi. Yung mga foods pala. Batikulon ito sa Bisaya Bisaya man si Reyna K. Batikulon ito sa Bisaya. So, ito yung seed. Ayan no, yung parang balon-balunan nga ba, no? Balon-balunan ba ito? Yung nilalagyan ng pagkain ng manok sa loob ng kanyang body. Ayan. So, ilang puso ito? Puso, ayan. Patago ko na naman lang nalulutuin ito. Pusong kay tamis. Ayan, so ilan bang puso? So ilan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung puso. Yung batikulon, ayan, yung batikulon hindi masyadong marami kasi matigas. So ayan, yung atay, ayan, so ia-adobo ko ito mga palangga. Kaya lang, walang dato puti na toyo doon sa pinuntahan kong shop. So bukas pupunta na naman ako sa Asian shop para makabili ako ng toyo. Naparami yata yung paglagay niya ng ng puso. Talaga naman, pag puso ang pag-uusapan. Pero yung atay, fresh na fresh mga palangginging, So pag naluto na ito, sasamahan ninyo akong kakain, ha? Kasi patago lang ako nakakain dito nito. So yan ang 3 klaseng atay, balon-balunan, at saka ang puso. Ayan, ang puso na hindi sa lawahan. Ayan. Alright, so hindi lang yun mga palangging ang aking nabili today. Ayan, syempre, bumili ako ng malaking lemon. Kaya lang naano ko na nakat. Laki niyan. Kasi nilagay ko sa aking salmon na niluto kanina. Makikita naman ninyo sa video yan. At ang malaking talong, na nahati ko na rin kasi pinirito ko na yung kalahati niyan. At hindi lang yan dahil bumili rin ako ng, by the way, ang presyo nitong lahat ng yan ay 2 euro lang siya. O diba? Mura kasi yung shop na yun talaga Ayan, so 2 euro lang siya. O diba sana all nakakabili ng atay, balon-balunan at mga pusong tunay ng 2 euro lang. Ayan. Naitapon ko na yung plastic niya na may tag kasi may blood Tapos bumili ako ng masarap na buto-buto ng baka. Sa akin na naman lang yan. O ayan So ito ay 4 euro and 38. Yan, ano ito? Ilan ba ito? 6
no, 675 grams. So, hindi umabot ng 1 kilo. So, yan siya. At sabi ko nga, ano ko siya, ilalaga. Yan. Okay lang. Ang lalaki ng pagkahiwa naman ni Dudong. Kasi nilalagari kasi ito. Sabi niya, hiwain ko ba? Sabi ko, syempre, ang lalaki ng pagkahiwa niya. Ayan, so dito na muna yung aking plastic. Ang laki naman ng pagkahiwa mo, Dudong. Ayan siya. Baka. Ayan. Kasi nilalagari ito doon. So, nilagari yung buto. Tapos, ako na lang yung maghihiwa ng tuluyan ng laman. Ang lalaki ng pagkahiwa niya naman. Ayan. So, buto ng baka. Sarap ilaga ito. Ayan. Yan. Tapos, ako na naman ang kakain. Kasi hindi naman yan sila kakain. Ako lang. Siyempre, ang hardworking Reyna Kinganga Bells ay kailangan na bumili ng kanyang makakain. Ayan. So, dito natin lalagay yan. Lulutuin natin. And of course, bumili ako ng ito giniling. So, giniling rin ito na pure na baka. Ayan. So, it's 595 grams. O, 475 euro lang siya. Fresh na fresh. So, ito pwedeng spaghetti. Sa spaghetti magawa ng sauce kasi pure siya na fresh na giniling na baka. At pwede rin naman na pang gawin na hamburger, pwedeng yung panggisa sa mga gulay. Ayan. O, dito yan siya. At bumili ako ng chicken. Ayan, itong chicken na to, laman lang. Chicken palang ganyan. Manok. So, 530 euro. 190 kilograms. So, ito yung stripe. Sabi ko yung stripe kasi gagawin ko siyang parang nahiwa na yata nila ito palang yung parang na-stripe na ba nila. O, para hindi na ako maghiwa. So, chicken na parang chicken finger ang gagawin kong fry dyan. Mahaba, ayan o. Fresh na manok. Ayan, kasi wala nang laman. Ay, wala nang buto. Kasi hindi yan sila kakain pag may buto. Takot sila sa buto. Ayan o. So, ilang peraso din. Ayan. Chicken na mahahaba na. Ayan. Sa chicken breast. Ito na yon. So, ang dami, no? So, ayan siya. At gagawa ako ng fried chicken. Ayan. Natin baka may naiwan na papel doon. So, ito yan siya. Jaran. Ayun. At ang aking pang crispy dyan, dali kukuha tayo ng paper. Punas-punas pa more ng ating gloves. At yan. Ito, ang pang crispy natin dyan. Para feeling na sa Jollibee. Feeling na nasa Jollibee tayo. Ito 5 euro ito isang karton. Pero matagal din ito maubos. Ayan. So, papa-crispy natin yan. Ayan. Doon rin yan. Fresh na fresh. Ayan lang, Tapos 6 times yung pagkarami nito kumpara sa normal shop lang. So, ayan ang tili kapag magluluto ka ng salmon na sabaw. Gagawin ko dyan para ma-preserve siya. Putol-putulin ko na lang at ilalagay sa freezer para kung kailangan gamitin, may magagamit ako kapag hindi nakakapunta doon sa shop. Ayan.
So, ito ang tili. Yan, di ba? Fresh na fresh. Ang bango. Smell, mga palangga, sugod. At saka, mura din yung mga doon. Yung mint, basta lahat ng mga fresh na mga gulay, mura-mura doon. At saka malalaki ang bunch. Compare naman sa normal na shop na talagang per kilo talaga ang ang babayaran. Doon sa pinupuntahan ko na yan, tinatali nila, ayan, tapos bigyan nila ng presyo doon. O ito, 2 euro. 1 euro and 99 cents, parang ganyan. Dami, no? O yan. So, ikakat-kat ko siya, hati-hatiin, ilagay sa freezer para kung kailangan na may gamitan o may mahuhugot tayo or may madudukot tayo sa freezer. Kasi kung dito lang siya sa labas at sa ref, madadry lang siya at masisira. So, mawawala kasi yung nakaraan na sira lang yun. Nalimutan ko sa ref na sira. So, tinapon na lang. Ito, gagawin ko kaagad ngayong gabi. Putol-putulin na kaagad at ilagay sa freezer para ma-preserve ang kanyang pagka-green, kaya nga lang mapo-frozen siya, di ba? So, ayan, at abangan ang pagluluto natin nitong balon-balunan, atay at puso ng manok. At saka itong ating giniling na pure na 100% na karning baka. Ayan, at ang aking buto-buto na karning baka na may laman. Kailangan ko na naman ang pang-ingredients dito, no? Patatas, pag nilaga, repolyo, pa ba? Pechay. Maghahanap na naman ako sa Asian shop. Ayan, so ito. And then, ang ating chicken, i-friteria natin yan. With this. Ayan, diba? Mga palangging, so magugutom na naman kayong lahat dito sa ating lulutuin kung may time. Baka bukas, ayan. So, thank you so much again, mga palangging, sa inyong panonood dyan. At sa lahat ng aking mga subscribers, thank you so much for watching. And then, aabangan natin ang finished products ng ating maluluto sa mga napamili ng Reyna K Nganga Bells kanina. Ayan. So, see you again next time. Bye-bye. Ingat kayong lahat. Bye.